this tutorial number 4 sa ating programming. So, sa huling tutorial natin is nag-add tayo ng function sa ating add button. Okay, so ngayon sa tutorial na to, yung gagawin natin is yung iba pang button, halimbawa itong edit button at saka delete button, lalagyan natin yan ng function. So, at dito din sa gagawa tayo ng method na i-update yung table natin dito sa dito sa GTable natin. So, kung ano man yung meron dito sa database natin, so ito. Kung ano yung value dito or the data inside of our table, so yung gusto natin na dito rin ma-display sa GTable natin. So, yun yung gagawin natin sa tutorial na to. So, be sure to watch the video. Okay, so simulan natin guys. So open natin ulit yung IDE natin. So open natin dito, balik tayo sa source, tapos okay, so ito natin ginawa. So sa huling video, so gagawa tayo ng table, another method. So this method, ang function nito is i-update yung table natin at i-forward sa ating GTable. So, create tayo ng method private void, pangalan will be lagyan natin na table or update table, tapos open close at saka curly bracket. Dito ilagay natin, ang gagawin natin dito is to minimize the length of our time. So copy lamang natin to statement na to. So itong connection na to, so paste natin yan dito. Tapos gagawin natin, okay, so run with try and catch lamang tayo dito sa error para, so click natin to. Okay, add throws close. So pwede natin i-add yan, throws close, at dito add throws close para mawala yung error. So tapos niyan, pag nakakulik tayo doon, pag nakakulik na tayo sa ating database, okay, instead of insert into category, so yung gagawin natin is delete natin to, palitan natin ang select asterisk from category table. So select natin dito sa category table. Okay, select natin dyan. Tapos yung gagawin natin dito is declare muna tayo ng column. So integer column counts or column count. Tapos gagawin natin dito is i-assign natin yung result set object. So may declare tayo dito na result set object. We will assign that result set object. So rs dot, sabihin natin kay statement na i-return yung result set object, bali yung result sa database natin. So get result set, so at i-return ito yung the current result as result set object. So yung kung anong result kung ano yung value dito, i-return ng ating statement, tapos we will assign it to the result set variable. So tapos niyan, gagawin natin is sincere guys. So gagawin natin is declare tayo ng for loop dito to i-check natin kung so
yung result set object natin, bali, mag-hold siya ng data, or we can store a statement data. So, we can store a value to result set object. So, ito kasing result set object, makita nyo dito, so, a table of data. So, bali, data sa ating table representing a database result set. So, nakaset na result sa ating database, which is usually generated. So, mangyayari lamang kapag nakapag-execute tayo ng statement that queries the database. So, yung statement natin dito, makita nyo is nag-query tayo sa ating table. So, category table. So, yung value na yon, yung data na yon, pwede natin yung i-return. So, gamit ang statement that get result set, tapos i-store natin dito sa result set object. So, ang next na gagawin natin dyan is write lamang tayo, pwede tayo mag-declare ng another local variable, which is result set meta. Mayroon din kasi tayong class na metadata, so na kayang makapag-return ng specific type or properties sa ating result set object. So, ito yung i-assign natin, rs.md for variable, then rs.get metadata. So, assign natin si rs para i-retrieve yung specific type ng data. So, we type an integer or property. So with specific type, so i-store natin yun dito sa result set metadata. Then, yung susunod na gagawin natin, pilit na mag-declare ng for loop. So, para i-check natin, okay, kung may mga gusto kayong linawin sa tutorial na to, so pwede nyo i-write sa comment section. So, kung nalilito kayo sa aking explanation, so pwede kayong maglagay ng or magtanong sa comment section. So, para hindi masyadong mahaba yung oras natin sa tutorial na to. So, declare naman tayo ng integer, which is I equals 1. I is less than column count I plus plus. So, ang ibig sabihin nito is yung ginawa natin, column count. So, may error yata. So, bakit may error? So, ang sabi dito, initialize variable column count. So, hindi natin na-initialize yung column count. So, dito, gawin natin is column count equals, dapat ito yung natin rsmd. So, dito, okay, so rsmd dot get column count. So, i-return niya yung number of columns. So, i-return niya yung number of columns sa result set object natin. So, nakadata kasi yung result set object natin. So, yung number of columns, i-return niya yung number of columns, at may kailangan pa pala tayo i-declare dito. Declare tayo ng table. So, dito tayo, declare tayo ng table. So, default table model. So, default table model, DTM, default table model equals, cast natin to default table model. Tapos, sabihin natin kay gtable na i-return yung model ng table natin. So, get model. So, i-return ito ng number of columns. Okay, so, ng table natin, since yung table natin naka-rows and column yan na format. So, ito yung i-return na gtable1.get model will return the table model that provides the data display by this table. So, katapos niyan, i-return niya yung number of columns. So, gagawin natin dyan, sabihin natin kay default table that set selected row or row count
will be, the row count will be from 0. So, start with 0. Tapos, dito, okay, so nawala na yung error. Dito, check natin, check natin if I is less than column count na i-return will be the number of columns na i-return ni result set metadata, which is yung result set natin may row tayong tatlong column, may value na tatlo din. So yan yung dito sa i-return ni RSMD or result set metadata, i-return niya yung number of, kapag-return siya ng data with a specific type or an property. So i-return niya yung number of columns dito. So 3 columns yung i-return niya, tapos store natin dito sa integer column count. Dito sa loob, gagawin natin, we will check, we will declare while loop to check kung meron pa bang another row ang ating result set object. So kung meron pa bang meron pang data into another row, so meron pa bang kasunod na row. So check natin yan. Kung meron, declare tayo ng another type of object which is vector, which is a growable array. So similarity nito is array, so growable array. So declare tayo as new vector, so new object, i-select natin yan, new object. Tapos sabihin natin kay vector na mag-add tayo ng elements. So add object elements, so ito yung gagawin natin, add object elements, and object will be result set. So rs, ito yung i-add natin, get string. So meron dito pagpipilian which is column label. Nakita nyo dito, retrieve the value of the designated column in the current row of this result set object. So pili tayong mag-pass ng column label dito. So click natin to, or column label or index, sabi natin index. So dito tayo sa index. Tapos yung gagawin natin, yung index na ipapass natin is dito sa table natin, database table, which is the index will be from column table will be 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, 1, 2. So pass natin dito na i-return itong value ng index na to. So tapos add ulit tayo ng object rs dot get string with index 1. Okay, so which is the category. The next will be add, so object will be rs, tapos return natin yan with column index will be 1, so or 2, so not 1, 2. So ito yung with this column 2, dito is yung status. So yun yung add natin sa ating vector. So yung vector is an class, type of class na pili tayong na maihalin tulad natin sa sa array, growable array, na pili tayong makapag-add ng data in columns. So makapag-add tayo ng data in columns. So bali kapag-add tayo ng data sa columns. So tapos niyan sabihin natin kay default table model, so object na mag-add tayo ng another row, add row, tapos add natin yung vector natin dito. Okay, so tapos yan, pag na-add na, okay, susubukan natin. Pag na-add na, dapat, okay, so wala na bang kulang, check natin. So gtable, okay, tingnan natin baka may error. So category execute, wala pa yung execute dito. Kailangan natin sabihin kay,
statement na execute query. So, pwede natin ilagay dito sa ibaba. So, statement that execute query. So, ito yung gagawin natin. So, tapos niyan, ilagay natin execute query. So, i-execute na itong query na to. So, okay, check natin. Close natin to. Run natin. Halimbawa, skincare beauty products. Beauty products. Add natin. Okay, so, hindi siya display dito. Okay, may mali sa ginawa natin. So yung error pala guys, will be itong statement query natin. So, dapat dito natin siya ilagay at hindi dito sa baba. So, ito yung error na i-undo ko lang yung mga ginagawa ko. So dapat yung statement query hindi siya dito dapat kasi pagkatapos na makapag-prepare tayo ng statement, dapat i-execute natin yung statement na yun. So, hindi dito sa baba. So, bago pa tayo mag-declare ng table at bago pa natin kunin yung data, dapat na-execute na yung query dito sa statement natin. Dapat ito siya dito sa itaas. So, yan. So, gagawin natin pagkatapos ma-execute natin. So, declare tayo ng table. Set row count. So, get result set. So, tapos dito, instead of try natin yung run para makita ninyo ang error. So, try natin yung run. Lagay tayo ng dito, product, kitchenware. Kitchen. So, sabihin natin add. So, may makikita tayo na error. So, yung error will be SQL exception. So, kita natin dito, SQL exception. Column index out of range. 0 is less than 1. So, hindi pwede na mag-pass tayo ng 0. So, dahil yung result set object, yung default index niya is 1. So, dapat 1 hindi 0. So, gagawin natin dito, instead of 0, ilagay natin is 1. Tapos dito 2 at saka 3. So, try natin run ulit. So, dito, delete muna natin yung okay, so add lamang tayo ng bagong category. So, mobile. Add natin. So, kita natin dito na display na yung kitchen natin at saka mobile natin. So, it is dito sa ating database. So, salamat ho sa panonood at kung meron kayong mga katanungan para sa mga kung hindi nyo naintindihan yung explanation ko sa video tutorial na to, so lagay na lang yung sa comment section. So thanks for watching. Be sure to subscribe to my channel and see you in my next video. So bye.